ay ang Philippine Coast Guard na kung saan ay sa pagkakabulat sa akin ng aking engineer na manager ng Port Services na si Ed Goles ay napataon lang na ang Philippine Coast Guard commander dito sa Calapan ay wala. So yung representative ang magsasabi sa kanyang hepe. Perhaps makakarating din sa itaas nila yan. So, yun ang naging basis. Pero at this point in time, anytime we are ready, kung maaari lamang ay dali-dalian ng mga kinaukulang agency at kasi may mga issues and concerns sila. Wala ako doon sa pag-uusap, pero may natatandaan akong issues and concerns. It would be better na yung issues and concerns na prior to actual dredging ay dapat ay mabigyan ng solusyon. And then sa amin naman, we are ready to bring the dredger. May vessel naman kami dito. We are ready. Magiging malaking katulungan sa mabilis na pagdaloy ng tubig palabas ang gagawing paghuhukay ng bukana ng ilog ayon kay PM Arellano. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Regular na pagsasaayos at pagmimintina ng mga pasilidad sa Pantalan, ekstensyon ng passenger terminal sa bayan ng Rojas, pagpapaigting ng seguridad sa loob ng Pantalan sa pamamagitan ng paglalagay ng closed-circuit television system, ilan lamang ito sa mga mahalagang accomplishments ni Dr. Victor Arellano sa loob ng 3 taong panunungkulan bilang Port Manager ng Port Management Office, Calapan. Epektibo nitong ika-6 ng Marso taong kasalukuyan, nagretiro na ang opisyal kasabay ng pagdiriwang ng kanyang ika-65 taong kaarawan. Isa rin sa mga ipinagmamalaki niya ang pagpapanatili ng kalinisan sa Pantalang na sasakupan, gayon din ang maayos na daloy ng operasyon dito. Sa linya ng engineering, makikita ninyo na yung passenger terminal ng Rojas ay nagkaroon ng extension. Dati-dati ay maliit lang siya. Ngayon, napakalaki na ng passenger terminal ng Rojas. Na kung saan, yan ngayon ginagamit dahil napakarami na ring pasahero ang nanggagaling sa Visayas at Mindanao through the Strongrotical Highway or Western Seaboard. No? Yan ang napakalaking nagawa na talagang a perfect legacy of my administration during my incumbency as port manager of PM Calapan. Mapapansin ninyo na ang lahat ng mga proyekto namin sa engineering projects ay properly repaired and maintained in order to have a smooth flow of operations. Meron kaming ginamit namin talaga ang pondo para doon sa routine maintenance ng aming mga port facilities. At ang aking pong isang pinagmamalaki ay talaga pong napapanatili nating napakalinis ang ating Pantalan. Anumang oras na kayo dumaan dito sa Pantalan ng Calapan at sa lahat ng aking nasasakupan sa
Abra de Ilog, sa Rojas, sa Lubang, at sa San Jose. Aniya pa mahalagang proyekto rin na naisakatuparan nila ang pagsasaayos ng Balatero Pier sa bayan ng Puerto Galera na pinamamahalaan na nila at marami aniyang nakalinyang programa para dito. Ikinatuwa rin niya ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa pagitan ng kanilang tanggapan at ng iba pang tanggapan ng gobyerno sa iba't ibang level, gayon din ng lokal na pamahalaan at ng pribadong sektor. Matagumpay rin ani ang naisaktuparan ng iba't ibang oplan tulad ng Oplan Ligtas Undas, Mahal na Araw, Pasko at iba pa. Yung management of operations ng Puerto Galera na nasabi ko, kami po may tao na doon. Nga lamang po, palibasa ay mga bangka-bangka lamang ang nag-ooperate. Ang aming tatlo-30 tao lamang ang naroon na kung saan sila may estima sa mga bisita, may mga vessel na dumarating doon, binibigyan namin ng clearances, etc. Sa public relation naman po, ay hindi niyo matatawaran na we have fostered excellent working relationship with the heads of regional, provincial, and local government units, including the private sectors. Ang aming working relationship with them and networking ay napakadali. Ano ibig sabihin niyan? Sa isang tawag sa telepono, pag may problema, hindi na po kasi pupuntahan pa, hindi na kasi susulatan pa. Palibasa po ay tayo ay recognized as leader in our industry. Ay tayo po ay madaling makapag-resolve kung may mga issues and concerns dito sa Pantalan. Napakaganda rin pong sabihin na yung mga oplan, tayo po ay may oplan Undas, oplan Mahal na Araw, oplan Kapaskuhan, oplan bakasyon ng mga estudyante, ay operations plan na kung saan ay napapagtulong-tulungan. Ayan ay concerted efforts po ng lahat ng government agencies concerning port operations management. Awa po ng Diyos, buhat ng 2011 record shows that there was no record of accident, hindi yung incident, and public complaints. Samantala ay pagpapatuloy naman ng uupong officer in charge ng PMO Calapan na si Engineer Ed Gole sa mga nasimulan niyang proyekto at balakin tulad ng ekstensyon ng passenger terminal building sa lungsod, paglalagay ng karagdagang finger pier para sa fast craft at pagsasaayos ng port operations building ngayong 2014. Maliit na para sa mga pasahero na gumagamit ng ating Pantalan. Lalo tigit kapag ito ay talagang full ang season natin, may oplan tayo. Yung passenger terminal natin, kung anong nakikita natin ngayon passenger terminal, magkakaroon po yan ng extension. Dati-dati po ay ang aming napag-usapan ay isa lamang floor, ngayon po gagawin na rin natin 2 floors. Dalawang passenger, kung ano po laki ng passenger terminal ngayon, yun din po ang idadagdag. Ang pangalawa po ay maliit na rin po ang ating nadami na po ang mga vessels natin, lalo yung fast craft, dumating ng fast cat, may dadating pang sa ilang barko ay para ating maihanda sa darating ng mga barkong yan, ay lalagyan din po natin ng isa pa na finger pier na pagdadaungan ng ating mga fast craft. Sa uli, nagpapasalamat siya sa lahat ng sumuporta sa kanyang pamamahala at hinihiling niya na suportahan rin ang papalit sa kanya bilang bagong tagapamahala ng PMO Calapan. Para sa mga biyahero, sa lahat ng mga gumagamit ng ating Pantalan na nasasakupan ng Oriental at Occidental Mindoro. Ang inyo pong abang lingkod ay namamaalam na sa panungkulan bilang inyong port manager effective March 6, 2014. At alam ko na ang inyong ginawa sa akin sa pamagitan ng ating pagpupulong-pulong through the Port Management Advisory Council ay malaki rin ang inyong natutuhan sa pamamahala namin. Yung aming mga regulasyon ay bayanin nyo at yan po ay ipagpapatuloy pa rin ng susunod na mamahala dito sa Pantalan.
sapagkat yung pamamahala ay halos pareho din ang filosofiya sa pamamalakad ng iyong lingkod. Suportahan po natin yung bagong mamamahala na si Engineer Ed Goles, na siyang naitalaga na officer in charge ng mga pantalan dito sa Oriental at Occidental Mindoro. Sa inyong mga kababayan ko dito sa Oriental at Occidental Mindoro, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Maraming salamat din po sa Panginoon Diyos na binigyan ninyo ako ng napakagandang buhay, mahusay na pag-iisip para magampang po ang iniata sa aking tungkulin ng ating pamahalang bayan. Sa kanyang pagre-retiro, ipagpapatuloy ni Dr. Arellano ang kanyang pagtuturo sa graduate school sa isang universidad sa Batangas at nakatakda rin siyang magtungo sa iba pang bansa upang magbakasyon. Antabayan ang iba pang mga balita, makalipas lamang po ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isa na namang insidente ng pamamaril ng motorcycle riding criminals ang naganap sa lungsod dakong alas 10:20 ng umaga, ikapito ng buwang kasalukuyan sa Sitio Sentro, Barangay Balite, na nagresulta sa pagkasawi ng biktima na nakilalang si Edwin Rodriguez, 52 anyos at residente ng Sitio Ubasan, Barangay Mahal na pangalan. Sa inisyal na